Nananawagan ng hustisya ang marine science community sa brutal na pagpatay kay Dr. Kent Carpenter, isang world-renowned marine scientist. Nakilala si Carpenter bilang isang environmental defender at vocal critic sa mapanirang pangingisda ng Chinese fishers sa West Philippine Sea. Ang detalye sa Politico Update ni Joash Malimban. Nagluluksa ngayon ng Philippine Marine Science Community sa pagpatay kay Dr. Ken Carpenter, ang 73-year-old world-renowned American scientist na binaril sa ulo ng tatlong hindi pa nakikilalang kalalakihan sa kanyang bahay sa Negros Oriental linggo ng gabi. Isa si Carpenter sa mga itinuturing na haligi ng marine science studies sa bansa, lalo na sa kanyang naging ambag sa mga pag-aaral sa Verde Island Passage. Siya ang sumulat ng landmark scientific paper na nagdedeklara sa Verde Island Passage bilang Center of Marine Shorefish Biodiversity sa buong mundo. Para sa mga kasamahan sa siyensya tulad ni Brent Ivan Andres ng Center for Energy, Ecology and Development, malaking kawalan ang pagpanaw ni Carpenter. His work ever since then, even before we started the Protect Verde Island Passage campaign, his work was pivotal in showcasing that the Philippine oceans, just like the Verde Island Passage, among many other oceans in the country. Kwento ni Andres, hindi lang sa mga pag-aaral malaki ang kontribusyon ni Carpenter. Pati sa pagsusulong ng mga kampanya sa pagprotekta ng kalikasan, nangunguna rin ang yumaong scientist. He was actually interested in joining efforts of the Protect Verde Island Passage campaign network, especially in the duration of the oil spill that happened in Oriental Mindoro. It was a massive oil spill, and we reached out to Dr. Kent to provide us insight, to provide us support to the campaign that we were pushing at the time. And like I said, he did not hesitate at all. Dumagsa naman sa social media ang mga mensahe ng pakikiramay at panawagan ng hustisya para kay Carpenter. Ayon sa isa sa mga leading Filipino maritime academics na si Professor J. Batong Bakal, mahaba ang kasaysayan ni Carpenter sa Pilipinas at sa marine conservation program sa buong bansa. Siya rin anya ang isa sa mga scientific expert na nagbigay ng testimonya laban sa mapanirang pangingisda ng Chinese fishers sa West Philippine Sea. Anya, nakabibigla ang nangyaring insidente, lalo na't kasabay ito ng 10th anniversary ng Arbitration Award ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ibinahagi naman ng curator at Follett Chair of Ichthyology sa California Academy of Sciences na si Professor Luis Rocha ang ilan sa anyay enormous contributions ni Carpenter sa marine science. Sa social media post nito, inilahad niyang ipinangalan kay Carpenter ang scientific name ng isdang Flasher Wrasses dahil sa laki ng kanyang kontribusyon sa pag-aaral dito. Tinawag itong Paracaelinus carpenteri. Anya, mananatili ang legasiya ni Carpenter sa siyensyang kanyang naibahagi, sa mga taong kanyang naturuan at sa future discoveries na mula sa kanyang trabaho bilang isang scientist. Samantala, nagbahagi rin ng pakikiramay ang Tubataha Reefs Natural Park and World Heritage Site. Anila, mula 2018, ibinigay ni Carpenter ang kanyang oras sa park at sa pagtuturo ng kahalagahan nito dahil sa kanyang pagmamahal sa Tubataha. Ayon sa Protect Verde Island Passage Group, bukod sa pagiging akademiko, isang kilalang environmental defender si Carpenter. Sa kabila nito, hindi raw muna sila makapagbibigay ng opinyon kung related ba sa kanyang trabaho ang motibasyon ng pagpaslang sa scientist. Pero patuloy raw ang kanilang panawagan para sa hustisya at sa pagpapanagot sa gumawa ng malagim na krimen. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Billionaire News Channel.